Araw po sa lahat. Ang topic na aking i-discuss sa araw na to ay tungkol po sa laws of exponent. Isa pong napakahalagang topic sa mathematics. Alam niyo po itong topic na to, idagdag ko na po yung laws of radicals na malapit niyang kamag-anak. Isama na po natin yung factoring at yung dalawang importanteng topic sa trigonometry. Ito po yung trigonometric function at saka improving identities. Pag yan pong limang topic na yan, hindi po naunawaan ng mainam ng isang estudyante, sigurado pagdating po doon sa differential at saka integral calculus, siguradong mahihirapan. So, ganun po kahalaga yung topic po na to. Simulan po natin. Meron pong 7 laws of exponent eh. Yung una po, yung tinatawag na power rule. At ito po sa power rule, meron pong 5. Isa-isahin po natin. Yung una po ay tinatawag na product of expression of a power. Pag sinabi po natin product, ayan po yung sa multiplication, yung answer pag nag-multiply po tayo ng dalawang number. Yung sagot, yun po yung product eh. Ganito po yan. Halimbawa po merong x to the power of 2 times x to the power of 1. Kung inyo pong mapapansin, tawagin na lang po natin base yung x. Parehas po sila eh, same. Same yung base niya. Yung mga exponent nilang dalawa, hindi na po mahalaga kung parehas siya o hindi parehas. Ang mangyayari po pag gaganyan, i-add lang po natin yung exponent nilang dalawa. 2 plus 1 is equals to x to the power of 3. So ganito lang po yung product of a power. Yung ikalawa po, actually babalik rin lang po natin to eh. Power of a product. Pasok na naman po ito sa product tulad nito eh. Dito po ang mangyayari po ay x, yun po yung isang base, to the power of 2 times y to the power of 2. Kung inyo po mapapansin, yung kanina na base, kung dito same, dito po ay different eh. Ang same po rito, ito po yung exponent of power. Lagay na po natin dito. Same siya. Same. Exponent. Ang mangyayari po dyan, pwede natin pagsamahin yung dalawang base. Tapos yung same naman yung exponent niya, lalagay na lang natin po rito. So, ganyan lang po yung pagkakaiba nilang dalawa. Yung ikatlo po, na power rule. Ito po yung tinatawag na quotient, quotient of a power. Pag sinabi po natin quotient, ayan po halimbawa, nag-divide tayo ng dalawang number. Halimbawa, 4 divided by 2 is equals to 2. Ito po yung quotient. Yun po yung ibig sabihin para sa mga beginner. Po yung quotient. Ito naman yung dividend. Ito naman yung divisor. Ito po ang mangyayari dito. Ito yung base, with the power of 2 over base with the power of 1. Kung titingnan nyo po, katulad po nito, yung product pa power, ito naman quotient pa power, same naman yung base niya. Same. Yung exponent niya, hindi na mahalaga eh. Kung equal o hindi parehas eh. Ang gawin natin dito, gawin na lang natin 1 ito, 1x to the power of 1. So, mangyari po rito, kung dito ina-add natin, dito naman mina-minus natin, yung exponent. 2 minus 1, mangyari po, x, 1. Yung ikatlo pong power rule, ay yung ikatlo, ika-4 na, yung tinatawag po na power, babalik rin lang po natin to. Power of
quotient. So again, pasok din po yung quotient. Ang mangyayari po rito ay x, for example, x to the 2 over y to the power of 2. Kung inyo pong mapapansin, magkaiba po yung base. Base is different, no? Base is different. Katulad po nitong power factor product. Pero yung exponent, parehas naman po sila. Ayan. Same. Lagyan na natin dito same. Same. So, eto na po yung mga palatandaan pagdating po dito sa power rule. Ang mangyayari po rito ay x over y to the power of 2. Lalabas lang po natin yung exponent nila. Yung ikalima pong power rule, ito po yung tinatawag na power o power. Ibig mo sabihin, halimbawa, may x, no? May x raised to the power of 2. Ni-raise po ulit sa power na 2. O kahit na anong value. Ang mangyari po niyan ay x. Yung power niya, mumultiply lang po natin. 2 times 2 equals to x to the power of 4. So, from the word power, pa-power, malinaw naman eh. Yung x to the power of 2, ni-raise lang doon sa power of 2. Yung ika-anim po na lowest of exponent, purahin lang po natin. Anim na tayo, no? Okay. Yung number 6, ayan po yung tinatawag na zero exponent. Para po ay x to the power of 0 is always equals to 1. Provided ang number 7, yung po yung tinatawag na negative exponent. Halimbawa po may x to the negative 1. Ang technique po dito, pagka may nandito po siya sa numerator, malilipat lang po siya sa denominator. Mangyayari para maging positive yung exponent. 1 over x to the power of 1. Kaya mangyayari po, halimbawa, sa denominator, yung negative exponent, katulad po nito, malilipat lang po doon sa numerator. Magiging x to the negative 1 over 1. So, kahit wala naman ng 1, oops, x to the positive 1 I mean. Or x to the 1. So, yun po yung 7 laws of exponent. So, yun lang po ang matatandaan natin dito. 7. 5 power rule, isang zero exponent, at saka isang negative exponent. Ngayon po, sagutan po natin ito. Meron pong 10 question dito. Isa-isahin natin. Okay. Yung first, number 1, nasabi ron ay y, x, 1/3 times x, y, to 3 over 2. Ang ba? Mangyayari po ay, base roon po sa mga laws natin, ang mangyayari pagsasama-samahin natin siya. Y, eto 1 to eh. 1 plus 3 over 2. Tapos yung x, eto 1 din, x 1 plus 1 over 3. Tuloy natin dito. So, kailangan lang natin i-apply yung knowledge doon sa fraction. Y, LCD ng exponent, 2. Mangyari ay 2 plus 3. Sa x naman, ang LCD ay 3. Divided by 1 is 3 times 1 is 3. Plus, of course, magiging 1 kasi 3 divided 3 is 1 times 1 is 1. So, ang answer natin ay y, 5 over 2, then x, 4 over 3. Number 2. Number 2 is 4b raised to the 2 over 3 times b to the negative 1. Mangyari po ay
This is B, 4B 2/3. Ang nangyari po ay i-add natin sa negative 1 eh. Nangyari po ay isa-isahin na lang natin para malinaw Plus negative 1. Ang nangyari po ay 4B 2/3 minus 1. Kasi plus minus eh. Dalawang magkaibang sign. So, tuloy natin dito. 4B, ang LCD ay 3. 3 divided by 3 is 1 times 2 is 2. Magiging 3 naman to. Kasi 3 divided is over 1. 3 divided by 3, 1 is 3 times 1 is 3. Ang nangyari po ay 4B to the negative 1/3. Or pwede natin sabihin na 4/B 1/3. Ito yung sa negative exponent na ating pinag-aralan kanina lang. Ito yung sagot sa number 2. Number 3, ang sinasabi ay A 1/2, then B 1/2. Ibig sabihin, ito po yung tinatawag na power of a power. Malinaw na malinaw eh. May power siya, mga power, tapos nirate din sa power. So, this is negative 1, no? Negative 1. Marami pong paraan, pwedeng i-multiply natin isa-isa to eh, no? Pero ang gawin na lang natin, since negative 1 siya, ilagay na lang natin sa ilalim, no? 1 over A 1/2 B 1/2. Ito magiging positive 1 na eh. So ang kakalabasan ay this is 1 over A 1/2 B 1/2. So another solution para maano natin, isa-isahin natin ito i-multiply. So ganun din naman nakakalabasan. Ang mangyari niyan ay yung mga exponent ay i-multiply. Negative 1/2. Kasi 1/2 times negative 1 is negative 1/2. B, kumbaga di-distribute natin eh. Negative 1 times negative 1 times 1/2 is negative 1/2. Mangyari po ay A to the negative 1/2 and B to the negative 1/2. Therefore, ganun din yan eh. A 1/2 and B 1/2. Na kung saan parehas na parehas dito lang sa sagot na to. Punta naman tayo sa number 4. Buhay na lang natin ha. Dito po sa number 4, parang ganito po lang yan eh. A to the 0 is equals to 1. So kumbaga ito po yung A. So ganito gagayahin lang natin. So parang logic question lang siya. Therefore mangyari po rito ay equal to 1. So ganito po. Ito po sa number 5, A to the square to the power of 2, B to the 0 over 3A square. Unahin po muna natin ito. Ito, kaparehas din po nito eh. Therefore, 1 na siya. Ibig sabihin, pwede na natin i-combine yung dalawang A. Yung A to the 4th dito sa denominator, lilipat natin sa taas. Mangyari po ay 1 over 3. A, 2 minus 4 is equals to A to the negative 2 over 3. Okay na ang answer to. Pwede rin natin ilagay sa denominator yung A to the negative 2. Kaya nga lang yung exponent of power magiging positive. Therefore, 1 over 3 A to the 2. Number 6. Ito, malinaw, masisimplify eh. So, kita naman na pwede na i-combine yung x at saka y. Therefore, yung x, 1 over 2, minus kasi, kumbaga parang any tinatawag na quotient of a power. 1/2 or minus 3. Alas di ko makita. 4 over 3. Tapos y, 1/3. So minus, magiging plus, no? Plus 7 over 4. Tuloy natin dito. X, ang LCD, maliit lang naman eh, no? Number dot, therefore 6. 6 divided 2 is 3 times 1 is 3. 6 divided 3 is 2 times 4 is 8. Dito naman sa y, ang LCD, ganun din ay magiging 12, no? 12. 12 divided 3 is 4. So, times 1 is 4. Plus
12 divide 4 is 3. Times 7 is 21. So, ang answer po rito ay x to the negative 5 over 6, y to the 25 over 12. Pwede rin natin sagutan. Ito, okay ng answer to eh. Pwede rin ang kasagutan maging 25 over 12, no? Over, magiging positive yung exponent ng x kasi lalagay natin sa denominator. 5 over 6. Okay, pwede rin to, pwede yun. Ito naman sa number 7, i-execute muna natin tong b, no? The 3, 2. b to the power of 3, 2. Ang nangyari po, pwede rin pala ito kasi dalawang u, eh. Therefore, magiging u square times b times b. So, pagka ganito po, ang tawag po, yung tinatawag na power of power. So, multiply lang yung exponent. Magiging po 9 over 2. Pagka ganyan, pwede na i-combine yung dalawang b. Ang tawag naman dyan, yan po yung product of a power. Kasi parehas yung base. Ito 1, mangyari po ay u square times b, 1 plus 9 over 2. Tuloy natin dito, u square. Then b, ang LCD ay 2. Magiging 2. Ito nang magiging plus 9. So, ang final answer dito ay u square b 11 over 2. Dito naman po sa number 8. So, malinaw. Parang ganito rin po eh. Parang logic question din eh. So, i-apply lang po natin to. So, number 8. So, dito na lang sa number 8. Number 8 na lang ha. Singit na lang natin dito. Yung number 8, x times x, y to the power of 2 raised to the 0. So, ang mangyari po ay 1. Kasi parang ganito lang siya. So, ito yung parang A, katulad po dito. Parehas na parehas. Tapos tayo sa number 9, no? Number 9. X to the 0. Y. 1/3. Then raised to, hindi 2 3. This is 3. 1/3. Raised to the 3 over 2, then multiplied by x to the 0. Itong x to the 0, itong dalawa, 1 na to eh. 1, no? Kasi, x to the 0 is equals to 1. So, mangyari po ay matitira na lang talaga to. Y, 1/3. Raised to the 3 over 2. So, under to ng power pa power. So, mangyari rito ay 3. Ang mangyari rito ay mumultiply yung dalawang exponent. Ito, masisimplify. Ang matitira na lang talaga ay y 1/2. So, this is the answer for number 9. Punta tayo sa last number. Number 10. U to the negative 5 over 4. Then b square times u 3 over 2 raised to the negative 3 over 2. So, pinaka maigi is unahin natin itong may parenthesis. No? For u to the negative 5 over 4, b square. Ito, power pa power na naman. So, mumultiply natin yung dalawang exponent. u may negative 9 over 4. Kasama lahat to. Therefore, pwede na natin itong i-combine yung dalawang u. No? Mayari ay u, kasi multiplication to eh. So, itong tatlo na to, pag kinumbine, pwedeng product pa power, pwede rin namang power pa product. U to the negative 5 over 4 plus, kasi negative siya, negative 9 over 4, then b square. Nangyari ay, this is u, u negative 5 over 4 plus minus, therefore ang kakalabasan ay minus. Then multiplied by b square. Mangyari po ay u to the negative 14 over 4 b square. So mangyari ay ito masisimplify. Ito magiging 2. Ito magiging 7. Therefore magiging u to the negative 7 over 2 then b square.
Eto, pwede ng answer eh. Pero pwede rin ilagay natin sa denominator yung u. Mangyari po ay v square over u. Magiging positive 7 over 2. So, ito, pwedeng answer. Ito, pwede ring answer. Kahit sino sa kanila ay pwedeng answer. So, natapos naman na 1 to 10. So, mamaya po, another example. Sige po, thank you, salamat po. Ito pong example na to, masasabi kong isang okay na example eh. Kasi kung meron tayong laws of exponent na 7 eh, dito na-cover niya kaagad yung tatlo eh. Yung una, yung product of power. Pangalawa, ito yung quotient of power. Ikatlo, may mapapansin kayong negative eh. So, negative exponent. So, tatlo kaagad eh. Hindi lang isa, dalawa. So, sige po, sagutan natin ito. Hindi po mapapansin eh, merong x and y sa taas, may mga exponent. Sa baba, ganun din. Actually, dalawa pa eh. Na may kanya-kanyang exponent yung y. Pinakamaigi ho dito para maiwasan yung mga kalituhan. Yung numerator, i-remain muna natin. Dito muna tayo mag-focus sa ilalim. Para mas hindi nakakalito. Therefore, ito ay 2x to the negative 2, y to the 5 over 3. Sa ilalim, pagsamahin natin yung dalawang x eh. So, ang nangyari ay x 1 minus, kasi plus minus eh, magiging minus 5 over 4. Then y 1 half plus minus, magiging minus eh, minus 5 over 3. Tuloy natin dito 2x to the negative 2 over x. Ang LCD po rito ay 4 eh. Ito 1, automatic yan. So 4 divided by 1 is 4 times 1 is 4. 4 divided by 4 is 1 times 5 is 5 din, no? Tayo sa y. Y, so ang LCD rito ay 6. Therefore, 6 ito. 6 divided by 2 is 3 times 1. Therefore, 3. 6 divided by 3 is 2. So, kung 2 times 5 is 10. Minus 10. So, natin dito. Remain ulit sa numerator, no? Over x, magiging negative 1 over 4, y, negative 7 over 6. Okay na, pwede na natin i-combine yung numerator sa denominator. So, punta muna tayo sa x. 2, so constant naman yung 2 eh. X, negative 2. Ilipat natin yung exponent dito sa ibabaw. So, magiging positive. So, negative magiging positive. Plus 1 over 4. Ito naman, sa y. So, yung exponent na pupunta sa taas, magiging positive. From negative, magiging positive. Plus 7 over 6. Tuloy natin dito. 2x. Kung inyong mapapansin, ang LCD dito ay 4 eh. Therefore, 4 yung LCD dito, no, sa x. 4 divided by 1 is 4 times 2 is magiging negative 8. Kasi negative 2 to. Plus 4 divided by 4 is 1 times 1 is 1. Punta naman tayo ng y. Ang LCD ay malinaw is 6 eh. 6 divided by 3 is 2 times 5 is 10. 6 divided by 6 is 1 times 7 is 7. So, mangyari ay 2x negative 7 over 4 y to the 17 over 6. Okay na, pwede nang sagot to, answer. Pwede rin ganito kasi yung exponent na negative eh. Punta natin sa ilalim para maging positive. Para mas magandang tingnan. Although tama naman na rin to. 2y 17 over 6
over x to the 7 over 4. So this is our final answer for example number 11. So mamaya po ay address sample. Sige po, thank you. Ang example po nito ay masasabi ko pong highly recommended. Kasi kahit po yung marunong na o yung veterano na o yung nagsisimula pa lamang ay napakaganda pong sagutan yung mga ganito pong klaseng tanong. Sige po, sasagutan ko po. Kung inyo po mapapansin, meron pong expression dito, no? Then may parenthesis. Tapos niraise po siya sa negative power. So, kung atin pong pupuntahan o ibabase sa laws of exponent, pasok po siya sa tinatawag na negative exponent. Marami pong paraan ng pag-solve dito. Ang gagawin ko na lang, yung mga exponent ng mga ito, no? Yung mga x, y, at saka yung constant, kasi meron yan pati yung constant i-multiply ko na lang one by one dito sa exponent. Yung mga exponent nila dito sa exponent dito. So, sige, unahin po natin itong numerator. 25. Yung exponent nung 25 ay 1 Multiply sa negative 1 half. Therefore, magiging negative 1 half. Yung x naman, kung ating mapapansin, 1/3 times negative 1 half is negative 1/6. 1/6. Sa y naman, 2/5 times negative 1/2. Usually, masisimplify yung dalawang to Matitira na lang talaga ay negative 1/5. Punta naman pa isa, denominator. Ganun din yung 9 Yung 9 may power na 1, multiply sa negative 1/2, magiging negative 1/2. Yung x, multiply sa negative 1/2. So, ganito na lang para malinaw. Ito, pinag-usapan po natin exponent Exponent nito, then multiply sa negative 1/2 na exponent Therefore, mangyayari po rito ay magiging 2, ito naman magiging 1. Ang kakalabasan ay negative 2/5. Yun yung x, no? X, negative 2/5. Dito naman sa y, ganun na rin dito. Negative 3/2 times negative 1. So, expect na positive yung value dito kasi pareha silang negative. Mayari ay negative 3, not negative, dahil dalawang negative, magiging positive 3/4. Therefore, y is positive 3/4. Pag na-set up na natin ang ganito, pwede na nating i-combine, no? Yung x, yung exponent ng x sa numerator, at saka sa denominator, ganun din sa y. Unahin natin yung constant, no? So, para maging positive yung constant, pagbaliktarin lang natin sila. So, mangyari ay 9, positive 1/2, 25, and positive 1/2. X, mangyari ay negative 1/6. Angat natin yung x, exponent magiging positive 2/5. Yung y, negative 1/5. Therefore, minus 3/4. Kasi mapupunta sa ibabaw yung y dito. Isa-isayin na natin ito. Therefore, yung 9, magiging 0.5 Yung 25, magiging 0.5 yung power. Although, pwede namang square root Square root of 9, square root of 25. But ang topic natin kasi rito is laws of exponent. Kaya hindi ko pinapasok yung radical sign. Pagka nasa laws of radicals tayo, saka ko ipapasok na. Pero ganun din naman ang ibig sabihin nun. Therefore, x, ang LCD ng x ay, since maliit lang naman ito pagka ganito, multiply na lang natin siya. Hindi na natin gagamitin ng prime factorization o yung tinatawag na listing method. 30, no? LCD. Divide 6 is 5. Times negative 1 is, therefore, negative 5. 30 divide 5 is 6.
6 times 2 is positive 12. Try sa y, no? Y, LCD is, multiply na lang natin, ay 20, no? 20 divide 5 is 4, times negative 1 is negative 4. 20 divide 4 is 5, no? 5 times 3, magiging 15. Isa-isa na natin. 9 to the power of 0.5 using a scientific calculator is magiging 3. Ito na magiging 5. Ito naman magiging, kasi lamang ang positive eh. Magiging 7 over 30. So double check natin ha. So tama 7 over 30. Therefore y, ito malinaw, magiging negative 19 over 20. Okay na tong answer na to, pero pwede pa natin ilipat sa ganitong pamamaraan na kung saan tama rin. 3 over 5 x 7 over 30 over y to the 19 over 20. Ito, okay. Ito, okay din. So, kahit saan dyan ay tama. So, sige po. Mamaya, other example. Thank you. Ngayon naman po, merong dalawang question dito na kung ating pagmamasdan ay talagang under siya ng laws of exponent. Kaya nga lang, pahapyaw ko kung papasukan ng simpleng factoring. Sige po, sasagutan natin ito. So, negative exponent. So, para maging positive, lilipat natin yung position niya. From numerator, magiging denominator. Mangyari po rito ay y over x squared plus. Ganun din dito x over y squared. Sa ilalim, ganoon din eh. So, para maging positive exponent, 1 over x squared minus 1 over y squared. Ang susunod, since fraction siya eh, kukunin natin yung LCD. Ito yung pinakagitna, no? LCD, kung ating titingnan, talagang papalo lang sa x squared or y squared. I-divide natin dito, masisimplify yung x squared. Matitira yung y squared. Mumultiply natin sa y, magiging y cube. Ganon din dito, i-divide dito, masisimplify yung y squared. Matitira yung x squared, i-multiply sa x, magiging plus x to the power of 3. Dito, importante rin na makuha yung LCD. So, parehas din ito, no? Pag divide natin dito, masisimplify yung x squared, matitira na lang talaga yung y squared, multiply sa 1. Kaya y squared siya. Ganon din dito, no? Yung proseso. I-divide dito, masisimplify yung y squared, matitira yung x squared, multiply sa 1. Kaya mangyari, negative x squared. Ang susunod na hakbang natin, from division, ilipat natin ang multiplication. So, mangyari, may interchange yung position na to. Therefore, tignan natin dito y cube plus x cube over x squared, y squared, times x squared, y squared, over y squared, minus x squared. Ito, malinaw po, masisimplify yan. So, malinaw kasi parehas na parehas yan. Ito naman po, ang equivalent product nito, kasi ito yung factor, equivalent factor ng y cube plus x cube. Ito yung product. Pag ipapactor natin siya, ganito po yan eh. Y plus 3. Mayroon po ay y squared minus yx plus x squared. Ito naman po, tinatawag na sa amin, difference of 2 squared. Lahat naman to pag-aaralan natin. Meron po akong tutorial sa factoring. O mangyari po dito ay y plus x and y minus x. Hindi po ito 3 Hindi ito po ay x. Sorry. Ito malinaw po, masisimplify ito eh. Ayan.
Ang matitira na lang talaga yung y square minus yx plus x square over y minus x. Punta naman tayo dito sa kabila. Usually, halos related din doon no? May pagkakahawig sila. Para maging positive yung exponent, mangyari po 1 over x squared. Para maging negative, positive yung exponent ng y, 1 over y squared. Ito naman, ganoon din 1 over x plus 1 over y. Tuloy na lang natin dito. Therefore, yung, masyadong mga tumama. Ito siya. Ang LCD ay x squared, y squared. Divide sa x squared, simplify yung x squared, matitira yung y squared, multiply sa 1. Ganun din naman dito masisimplify, divide dito. Ito, masisimplify yung y squared, matitira yung x squared, multiply sa 1, magiging x squared. Dito, ang LCD ay xy. Divide sa x, masisimplify yung x, matitira yung y, multiply sa 1, magiging y. Ito, ganoon din dito, xy divided by y, masisimplify yung y, matitira yung x, multiply sa 1, therefore magiging plus x. So, this is plus So, lipat na natin. So, ito, division from multiplication. Mangyari, may interchange lang ito. Therefore, y square minus x square over x square, y square times xy over y plus x o y o x plus y. Pwede naman pagbalik rin kasi addition ito y plus x. Dito magiging 1 Kasi ito parehas Ito magiging 1 lang ito yung exponent niya. So matitira yung xy. Mayroon yan ay, ito sum and difference of 2 square. So parang ganito lang yan Ito nga kalabasan ganyan. Therefore y minus x, y plus x over xy kasi titira to then y plus x. Ito masisimplify Tuloy natin dito So ang lalabas ay ito equals y minus x over xy. O ibig sabihin hindi pa tapos to. Kasi merong operation dito tapos merong denominator. Mangyari dito ay y, isa-isayin natin xy minus x over xy. Therefore ito masisimplify. Ito magiging 1. Therefore ito ganoon din. Ito magiging 1. Ito magiging 1. Matitira ay 1 over x minus 1 over y. So ito po ang final answer natin. So 13, 14, mamaya po ay number 15. O sige, mamaya po. Thank you. Ngayon naman po, ipapakita ko kung paano sagutan ang isang challenging na question at saka isang practical na question. Sige, sagutan ko po ito. Gagawin po natin dito yung exponent ng mga variable. I-multiply lang natin dito sa exponent na 7 out of 4. Kumbaga, ito yung exponent Yung lahat ng expression, itong 7 over 4. Isa-isayin po natin siya. Ang mangyari po rito ay m 3 over 2 times at na lang 7 over 4 then n negative 2 times 7 over 4 over m n. Yung n, iba sa exponent ng m. Yung m 1 Yung n is 4 over 3, no? Mangyari po yung, tapos meron silang sariling exponent din na negative 1. Yung negative 1, imumultiply natin dito sa 7 over 4. Yung mangyari po ay negative 7 over 4. Ulit po natin dito. Mangyari po dito ay m 21 over 8. Tapos n, ito masisimplify magiging 2, ito magiging 1. Therefore, mangyari po dito ay magiging 7. Then, ang negative 7 over 2. Over. Ngayon naman, iisa-isahin natin ito. No? I-multiply din natin yung
bawat exponent no m at saka n dito sa negative 7 over 4. Therefore, m, so 1 times negative 7 over 4, malinaw magiging negative 7 over 4. Ito naman sa n, 4 over 3 times 7 over 4. Malinaw yung 4, masisimplify. Ganito po yan mangyayari niyan ay, para malinaw 4 over 3 times negative 7 over 4. Therefore, masisimplify po ito. Ang kalabasan, negative 7 over 3. Kaya yung exponent ng n, magiging negative 7 over 3. Double check Okay. Tuloy natin dito. Saka natin pagsamahin yung exponent ng m at saka yung n. Therefore, aangat na lang natin yung mga exponent dito sa ilalim. So, mangyari po ay m 21 over 8. Exponent yan So, minus, aangat natin, magiging plus. Plus 7 over 4. Ito naman yung n. And n, negative 7 over 2. Aangat natin, yung 7 over 3 magiging positive. Therefore, plus 7 over 3. Tuloy natin dito. M, ang LCD ay 4 malinaw no? No, not 4, but 8. Kasi 8 tsaka 4 Nakakaduling po 8, no? Therefore, 8 divided by 8 is 1, times 21 is 21. 8 divided by 4 is 2, times 7 is 14. Okay, daan tayo sa N. N, ang LCD ay maliliit lang naman sila. Therefore, madali lang alamin yung LCD pagka ganito. It is 6. 6 divided 2 is 3, no? 3 times 7 is 21. Plus 6 divided by 3 is 2 times 7 is 14. Tuloy natin dito. M, 35 over 8. Then N, lamang yung negative Mangyayari niyan ay negative 7 over 6. Okay na itong answer na to. Pero ibaba na rin natin para maging positive yung N. Therefore, M, 35 over 8. Para maging positive yung N, 7 over 6. So, this is our final answer. Pwede rin to. Kahit saan sila sa kanilang dalawa. Punta naman tayo rito. Dito po, may halong logic question din. Kasi pag nakita natin to, kahit gaano pa karaming expression dito, may parenthesis. Pag ni-raise sa 0, automatic 1 yan. So, this is 1. Therefore, kung 1 yan, ang mangyayari po ay 1 over and 3 over 4. So, ito po ang answer sa 16. Mamaya po, other example pa. Tutuloy natin. Sige po, salamat. Thank you. Out of 20 question po na niready ko sa tutorial na to, etong number 17 ang medyo para sa akin ay okay sa lahat. Ito po kasi kinumbine sa basic factoring. Sige po, sasagutan ko to. So, lahat po ng variable, whether numerator at saka denominator, lahat negative So, para maging positive sila, lahat lalagay lang natin sila sa denominator. Tulad po nito, 1 over x to the power 3 plus 1 over y 3. So, lahat sila naging positive na Meron din po rito, 1 over x squared minus 1 over xy plus 1 over y squared. Ang sunod na gagawin natin is kunin natin yung LCD. Tuloy natin dito. Therefore, x cube, y cube yung LCD rito Ito naman yung mataas na exponent x squared, y squared. Divide natin ang x cube. Masisimplify yung x cube Matitira na lang yung y cube. Multiply sa 1, magiging y cube. Ito, divide natin dito.
Masisimplify yung y cube, matitira yung x cube, multiply by 1, therefore magiging x cube. Dito, ganun na ganun din ang gagawin eh. Divide dito, masisimplify yung x square, matitira po yung y square, multiply ng 1, magiging y square. Ito, mangyayari po ganito eh. X square, y square, over xy. So, ito po magiging 1 lahat eh. Dito naman yung exponent na magiging 1. So, matitira po yung x, y. Therefore, mangyayari po rito, multiply ng 1, magiging xy. Ito po, divide by rin dito, masisimplify yung y square, matitira yung x square, multiply sa 1. Mangyayari po ay plus x square. So, from division, ilipat natin ang multiplication. Ang mangyayari po ay mag-i-interchange lang po ito. Therefore, magiging y cube plus x cube over x cube, y cube, times, mapupunta to rito sa numerator, over y square minus xy plus x square. Ito po malilinaw, masisimplify ito eh. Ito magiging 1. Ang magiging 1 dito yung exponent. So, matitira yung xy. Surgery natin dito. Ang factoring po, ang factor ng product na y cube plus x cube, ang factor po niya ay ganito eh. Y plus x, y square minus xy plus x square over xy times 1 over y square minus xy plus x square. By the way, meron po akong tutorial na hiwalay regarding po sa mga ganito. Ito po ay basic factoring eh. Sa tutorial na yan, pwede pong tumaas to eh. Maging 3, maging 5, maging 7, maging 9, o kung ano pang value. So, dito po, kita na eh. Ito masisimplify eh. Yan, kasi parehas na parehas sila eh. Y square minus xy plus x square. Y square minus xy plus x square. Therefore, ang lalabas po ay y plus x over xy. Hindi pa po ito ang final answer. So, final answer po natin ay ganito. Y over xy plus x over xy. Ito po kita na masisimplify parehas eh. Ito ganun din yung x. So, matitira po ay y over x plus y over y. Ito po ang final answer sa tanong na to. So, ngayon number 17, ang tabayanan niyo po yung example number 18. Sige po, salamat. Thank you. Sasagutan ko po ngayon ng isang magandang example na naman po. Sige po. So, ang gagawin ko po na pamamaraan dito, actually marami kasi ito eh kung sasagutan to maraming paraan. Ang gagawin ko po rito, yung exponent na to, tapos yung exponent ng x at saka y, multiply ko na lang eh. Kumbaga yun po yung tinatawag ng power o pa-power. So, ito, unahin natin yung x dito sa numerator. X, negative 40 times negative 1, magiging positive 4 over 3. Kasi negative tsaka negative. Dito naman sa y, negative 1/3 times negative 1, magiging positive 1/3. Dito naman sa y, isang y, magiging po y, negative 1. Dali, pwede nang i-multiply itong dalawa eh. Pero inuna ko na muna yun. So, kanya-kanya naman kasing diskarte. Dito naman po, ang nangyari ay, ganun din. Wala naman eh, no? So, lalagay lang natin dito yung x, 1/3, y, negative 2. So, nakaporma na sila, no? Pwede natin pagsama-samahin. Ayan, dito ay x, 4 over 3. Kung ito iaangat natin, itong x to the power of 1/3, dun sa numerator, mangyayari po, magiging negative yung power niya o exponent, 1/3. Ito namang y, mangyayari po ay
1/3. Tapos i-add na natin yung exponent ng dalawang y sa numerator. 1/3 minus o plus negative 1 kasi may negative kasi plus negative. I-add itong dalawa. Saka natin to iaangat yung y dito sa denominator. So magiging positive to ito. Tuloy natin dito. Since parehas naman ng ilalim yung numerator yung exponent ang mangyayari niyan ay x 4 minus 1 magiging 3/3. Ibig sabihin 3/3, 1 na to y 1/3 lamang yung positive magiging plus 1. Tuloy natin dito. X, ito naman y, LCD ay 3. Tuloy natin. 3 divide 3 is 1 times 1 is 1. Ito, automatic 1 yan 3 divided by 1 is 3 times 1 is 3. Ang mangyari niyan x, y, 4/3. So, ang final answer ay ito na mismo. Mamaya po yung example number 19. Sige po, thank you. Ito naman po yung tanong na pwede kong i-recommenda sa senior high school student. Sagutan ko po ito. Unahin po muna natin yung madaling i-simplify. Tulad po nito, automatic 1 to Kasi y to the power of 0. Kung yung variable na yan, hindi naman siya 0, tapos niraise sa 0, talagang 1 siya. Therefore, mangyari po ay, tapos yung power nung x, i-multiply natin dito sa power nung expression, no? Dito sa may parenthesis. Mangyari po niyan ay x 1/2 times negative 4/3. This is 4 Doon sa ilalim, pwede nating i-add, no? Yung exponent of powers ng y. Mangyari yan ay, so yung x, ganun pa rin naman x, negative 2, y, 4, plus negative 2/3. Tuloy po natin dito. Eto, malinaw, masisimplify po ito, magiging 2 Eto, magiging 1. Therefore, magiging x, ito magiging negative exponent, 2/3. Dito po ang mangyayari, yung x, yung pa rin, no? Negative 2. Then, yung y, 4 minus 2/3, kasi plus minus magiging negative. Pwede natin dito. Iangat na natin yung exponent ng x. Ang mangyayari rito ay x, negative 2/3 plus 2. Tapos sa ilalim, magiging y, LCD, kasi ito yung 1 no? This is y, ang lakihan natin kasi baka mali ito. Pukunan kasi yan LCD ay 3, no? 3 divide 1 is 3 times 4 is 12. 3 divide 3 is 1, malinaw, no? Times 2 is magiging negative 2. Dito, x, ang LCD ay 3, no? Ito, 1 to, automatic, no? 3 divide 3 is 1, no? 1 times negative 2 is magiging negative 2. Ito, plus na to 3 divide 1 is 3 times 2 is 6. Okay? Dito naman, y, 12 minus 2 is 10/3. Kasi lamang yung plus no? So, ang final answer ay x, lamang yung plus, so magiging 4/3 over y, 10/3. So, ito ang final answer natin. Mamaya po yung example number 20, which is our last example. See po, thank you. Ito po ang aking last example sa topic na laws of exponent. Ito po yung problem. Ang problema po sa example na to, sa sobrang dami ng exponent of powers,
Yun ang nagdadagdag ng kalituhan. Kung niyo po mapapansin, may bracket eh. May exponent. Sa y, tsaka x, may mga exponent. Dito naman, may parenthesis, meron na namang exponent. So, sige po, inandoon yung challenge eh. Sagutan po natin. At ganito po, kung inyong mapapansin eh, etong y eh, pwede na natin pagsamahin eh, no? Lalabas is pag pinagsama natin, 1/3 mas malaki yung 2, magiging ano eh, y eh, negative 5/3. Still, yung may bracket pa rin siya ng exponent ay 3/2. Over, so wala namang pagbabago sa denominator eh. X, 5/3, y to the power of 3, may parenthesis, negative 3/2. Dito lang natin tuloy. Saka natin i-multiply, no? Yung mga exponent, tsaka exponent ng y, tsaka x. Ito dito muna, no? Ito dito. Exponent to, hindi to ka-level ng y, exponent ng y. So, masyadong napababa. Pero mayroon po dito ay parang ganito yan eh. Yung exponent ng y, negative 5/3 times 3/2. Kung nangyari ay negative, ito kasi masisimplify eh. Negative 5/2. Yun yung mangyayari, no? Double check natin, tama. Y, negative 5/2. Dito naman, sa ilalim, yung 3/2, 3/2 dito, multiply sa 3/2 dito. Ito naman exponent ng parenthesis. Kaya lang negative to. Therefore, malinaw, magiging 9/4 eh. X, 5/3, y to the power of 3, yung exponent nito ay negative 9/4. Ito natin dito. Isa-isahin natin to dito, multiply ng exponent. Ito remain pa rin, y, negative 5/2 over, medyo malaki ito, x, 9 times 5 is 45, 4 times 3, so parang ganito yan para malinaw 5/3, kaya lang ito negative 9/4 so negative value ka agad ito, isang positive siya negative. Ito masisimplify kasi may 3 rito ito magiging 1, ito magiging 3, therefore magiging negative 15/4. Yun yung x, no? Negative na lang to. Ito naman, 3 at saka negative 9/4, malinaw magiging negative 27/4. Okay. Kaya na rito, pwede natin pagsamahin yung dalawang y tapos iangat lang natin yung x, no? Kaya lang, yung y na to magiging positive. So, mangyari niyan ay y, negative 5/2 kasi aangat yung y sa denominator, mapupunta sa numerator. Therefore, magiging positive to, 27/4. X naman, magiging positive, 15/4. Okay, kaya natin dito. Dito, yung LCD ay 4 y, 4 divided by 2. So, 2 times 2, negative nga lang, no? Magiging negative 10. Ito naman po, i-divide dito. So, magiging 1. Multiply ng 27. 1 times 27 plus 27. Wala naman pagbabago yung x, no? X, 15/4. So, ang answer ay y to the 17/4 and x, 15/4. Ito ang final answer dito sa last example. I hope na natuto po kayo sa medyo maraming example natin. Nakadalawampung example po ako dito. Sige po, God bless po sa lahat and salamat po. Thank you.